Magandang hapon sa inyong lahat. Oh, sa oras na ito ay ngayon ay linggo ng hapon. So, yung pag-aralan natin dito sa Romans chapter 10. Sa Romans chapter 10, babasahin ko yung Romans chapter 10 verse 1 to 4. Ang sabi rito, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have zeal of God, but not according to knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness, in going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Yun ang binanggit dito. Ito yung pag-aralan natin kasi dito na nami-misinterpret ng ibang nagtuturo yung batas dito. Sabi rito law for righteousness. So, yung batas kasi, mga kapatid, mga minamahal, maraming uri ng batas na pinairal sa Bible. Kailangan mo lang na, ano yung tawag yan, iisipin yung tamang adaptation o tamang pagpapaliwanag. Kasi dito, hindi mo ito pwedeng sabihin na ito, sabi dito, si Kristo ay, di ba, katapusan, the end of the law. Yun. Kasi, pag yan lang ang sinabi mo, ibig sabihin, yung mga batas doon sa the law in the prophets, yung mga sinabi ng mga propeta, mababaliwala yon. Yan, nakuha niyo po. Mababaliwala yun kasi sabi, si Kristo ang katapusan ng kautusan. Yan. Pero, nung sinabi ng Panginoon doon sa kanyang pagtuturo sa Matthew 5:17, naparito siya para tuparin ang kautusan at ang mga propeta. Pag pinagpatuloy niyong basahin yon, ang hindi nagtuturo ng mga bagay na sabi niya, ay ituturing ng kalitlitang, di ba? Kalitlitang sa bahagi ng Diyos. Yung nagtuturo ng mga bagay sa kautusan, yan. Kasi, maniniglik o natin yung tamang kahulugan. Yun ang ibig kong sabihin. Kasi dito, hindi sinabing the end of the law in the prophets, kundi the end of the law for righteousness. Sa Tagalog, di ba, katapusan ng kautusan ng katwiran. Di ba? Kautusan ng katwiran. Righteousness. Di ba? So, sabi diyan, to every one that believeth. Sa bawat isa na sumampalataya sa Kanya, yan ang katapusan ng law of righteousness. Kasi ituturing kang righteous kapag sumampalataya ka sa Panginoon. Kasi si Jesus Christ ang righteousness ng Diyos. Yan. Titingnan natin. Dito sa 2 Corinthians, chapter 5, verse 21. Yan. Verse 21. Tagalog ang babasahin natin. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan, sabi rito, ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Di ba yung pagtubos ito, di ba? So sabi rito, upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Maging sa kanya'y katwiran tayo ng Diyos. So nakasintro, sabi nga, pointed out the righteousness of God to the Lord Jesus Christ. Nakuha niyo po?
Kasi siya ang tumubos sa ating mga kasalanan. Kaya nga binanggit dito eh. Sabi rito, siya na walang kasalanan at hindi nakakilala ng kasalanan, inaring may sala para sa atin, para yung katwiran ng Diyos ay, di ba? Paano sa Kanya? Oh. Di ba? So, makita natin, yung batas ng katwiran, nagtapos kay Jesus Christ, kasi nga, siya ang katwiran ng Diyos. Yung sumampalataya sa Kanya, tapos na. Yung law of righteousness. Yung mga hindi sumampalataya, gumagawa sila ng mabuti para maging righteous sila sa harapan ng Diyos, ay hindi yung tatanggapin. Ayan, nakuha nyo po. So, makita natin, dito, nakasintro kay Jesus Christ. Ngayon, babalikan natin yung Romans chapter 10. So, sabi rito sa verse 1, ang desire, di ba? Pag sinabing desire, ang hangad o naisin ni Apostol Pablo sa mga taga-Israel, Israelita, ay maligtas. Kaya lang, ang problema, ang sabi ng verse 2, ang problema, for I bear record them, then that they have a seal of God. Mayroon silang pagpupursige sa Diyos. O kaya, di ba yung pagpupursige, yung pagsisikap, yon, pwede rin yon. Yan, di ba? Tungkol sa Diyos, but not, sabi dito, but not according to knowledge. Hindi daw naayon doon sa karunungan. Ngayon, ang tanong, sino ba yung karunungan ng Diyos? Di ba? Si Jesus Christ din yun eh. Di ba? Tingnan natin, kung hindi ako nagkakamali, para maputanayan natin. Sa 1 Corinthians, ano ba yon? Parang 1 Corinthians yun eh. Ngayon, titingnan natin para natin mapatunayan. 1 Corinthians chapter 1. Kasi naalaala lang ano eh. Alam ko parang 24. Di ba? Ayun, tama. Sabi rito, ngunit sa kanila na mga tinawag maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Di ba? Maliwanag ang sinabi ng Bible. Oh. Di ba yung karunungan o kaalaman, di ba? Sabi rito, balikan natin yung Romans chapter 10. Sabi rito, they have a seal of God, but not according to knowledge. Diba? Knowledge, karunungan o kaalaman. Hindi daw naayon doon sa kaalaman. Ibig sabihin ng kaalaman kasi ayon sa banal na kasulatan. Ayon sa tinatawag nating revelation ng Diyos. Ngayon, sabi ng verse 3, Romans chapter 10, for they being ignorant of God's righteousness. Ignorante daw sila dun sa katwiran ng Diyos. Yan. Kasi nga, di ba, ayaw nila kay Jesus Christ? Ignorante sila. Ngayon, tingnan nyo rito sa verse 3 ng chapter 10 ng Romans. In going about to establish their own righteousness. Establish, di ba? Itinatatag nila yung sarili nilang katwiran. Sabi rito, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Hindi daw nagpasakop doon sa katwiran ng Diyos. Para din ikaw, halimbawa, trabahador ka lang. Hindi ka nagpapasakop doon sa, halimbawa, yung, anong tawag yan? Yung leader. Halimbawa, manager. Yung manager, yung katiwala ng, may-ari. Ayaw mong pasakop, gusto mo yung sarili mo.
Parang gano'n, di ba? Gano'n ang senaryo. Ayaw mong pasakop, gusto mo, sarili mo. Ito yung binanggit dito sa verse 3. Have not submitted themselves unto the righteousness of God. So, makita natin yan. Ayaw nilang pasakop. Ganon yung maraming tao dito sa sanlibutan. Kahit sa barangay, kahit sa establishment. Mayroong mga tao na ayaw pasakop. Kaya nga minsan hindi nagtatagal sa trabaho. Di ba? Ganon lang ang dyan, hindi nagtatagal. So, makita natin dito yung sitwasyon. Kasi yung law of righteousness na binanggit dito sa verse 10, nakasentro yan kay Jesus Christ. Nakasentro kay Jesus Christ. God's righteousness is the Lord Jesus Christ. Wisdom of God, si Jesus Christ. The Word of God, Jesus Christ din. Di ba? So, makita natin yung mga pagkakamali. Ako po ay hindi ko naman sinabing marunong ako, magaling. Hindi po. Mayroon lang kunti. Biniyayaan ng Diyos. Kaya nga, binabahagi ko sa inyo yung mga bagay na natutuklasan ko sa Biblia. Kasi nga, ang tunay pong guro, di ba may guro na human teachers, mayroon naman divine teachers. Pag sinabing divine teachers, yung Diyos, yung Espiritu ng Diyos, yun ang divine teacher. Mababasa natin yan sa John chapter 16, nandun yun. John chapter 14, tingnan natin sandali. Para maging sa inyo, para maging maliwanag sa John, John 14:26 yata yan. Titingnan natin para maliwanag ang ating pag-aaral. John 14:26. Dito sabi, datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Si Jesus Christ ang nagturo dito, nagsasalita. Magtuturo daw ng mga bagay, ng lahat ng mga bagay, at magpaalala. So, yung pinag-aralan mo, pag nakalimutan mo, nabasa mo, nakalimutan mo yon, ang Espiritu ng Diyos ang magpaalala sa iyo upang may turo mo. Tulad sa akin po, nangyari po yon. Yan, di ba? So, makita natin, nakasintro kay Jesus Christ yung kautusan ng katuwiran. Ngayon, babasahin ko rin po dito sa Romans chapter 9. Yan. Babanggit dito yung Gentiles at ang Hudyo. Romans chapter 9. Sabi rito, sabi ng verse 30, who shall we see then that the Gentiles which followed not after righteousness have attained to righteousness, even the righteousness which is of faith. Yan. Titingnan natin sa Tagalog. Romans chapter 10. Chapter 9 pala. Romans chapter 9. Ano nga ang ating sasabihin? Ano sabi diyan? What shall we say then? Yan. Na ang hintil na hindi nangagsisunod sa katwiran ay nagkamit ng katwiran sa makatuwid bagay ng katwiran sa pananampalataya. So, mapansin natin yung mga hintil daw, hindi nagsunod sa katwiran, hindi nakakisunod sa katwiran, ay nagkamit ng katwiran sa makatuwid daw yung bagay, sabi niya, katwiran ng pananampalataya. So, pananampalataya ang ginamit. So, kanino sumampalataya? Titingnan natin dito sa chapter 10 ng Romans. Yan, di ba?
Ano sabi ng verse 4? Sapagkat si Kristo ang kinawian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumampalataya. Di ba? Sabi diyan, si Kristo ang, sabi yan, the end of the law, yan, of righteousness to everyone that believeth. Yan, nakuha nyo po. So, makita natin dito. Tungkol ito sa Hintil. Sa Israel naman, verse 31, dito, chapter 9 ng Romans. Ang sabi rito, sa 31, datapwat ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katwiran, pagsunod sa kautos ng katwiran, ay hindi umabot sa kautusang iyan. Mapansin natin yung pagsunod daw ng Israel sa katwiran, hindi umabot. Kapos. Pag sinabing hindi umabot, kapos. Di ba? Parang sa atin, ang kaluwalhatian natin, hindi tayo nakaabot sa katwiran ng Diyos. Kaya tayo, dahil makasalanan tayo. Ngayon, verse 32. Tinanong na rito, bakit daw hindi nakaabot doon sa katwiran? Yan. Sapagkat, yan, sabi diyan, hindi nila hinanap sa pamagitan ng pananampalataya. O, tingnan nyo Hindi nila hinanap sa pamagitan ng pananampalataya, kundi ng ayon sa mga gawa. Gayon sa mga gawa. So, nagsisikap sila na maging righteous. Ngayon, sila'y nangatisod sa batong katitisuran. O, binanggit na rito. Sino yung katitisuran? Di ba? Dito, pointed out o talagang nakatutok na rito sa Panginoong Hesukristo sa verse 33. Ano sabi rito? Gaya ng nasusulat, narito, inilagay ko sa Sion ang isang batong katitisuran at batong pambuwal. At ang sumampalataya sa kanya'y hindi mapapahiya. Sino yung bato na yon? Di ba? Si Jesus Christ. Di ba? Si Jesus Christ yung bato na kinatitisuran nila kasi hindi nila matanggap na hari ng mga Hudyo o kaya tagapagligtas. Kasi ang iniisip nilang tagapagligtas, yung marangyang kasuutan, yung malahari na pagkabihis, ay dumating si Jesus Christ pinanganak lang sa sabsaban. Kaya hindi sila naniwala. So, makita natin dito na yung sinasabi rito sa Romans chapter 10, verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Siya ang nakatumbok doon. Kaya nga, ang sumampalataya sa kanya, sabi niyan, ay tapos na yung law of righteousness. Kasi imputed, pag sinabing imputed, parang ibinigay sa atin, ayon sa biyaya, yung katwiran ng Diyos, kasi tinanggap natin yung katwiran ng Diyos na si Jesus Christ. Ngayon, bibigyan ko kayong isang halimbawa. Yung redemption, yung pagtubos sa atin. Di ba? Sino yung gumawa ng redemption? Di ba? The Lord Jesus Christ. Di ba? Pagkatapos, di ba? Siya ang gumawa, tinubos tayo sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Ngayon, pag hindi natin siya tinanggap, hindi sinampalatayanan, hindi tayo natubos. Parang gano'n, di ba? Nakuha nyo na po. Ngayon, pag hindi natin tinanggap si Jesus Christ, yung law of righteousness, hindi mapasa atin, hindi ibibigay ng Diyos sa atin. Kasi yung righteousness ng Diyos, nakatutok kay Kristo. Ang redemption, ganun din Kaya maraming tao hindi natubos. Bakit? Kasi hindi pinaniwalaan, hindi tinanggap yung Redeemer. Yung nagtubos, yung namatay sa krus, hindi nila tinanggap.
at nagsisikap sila, di ba, sa pamagitan ng mga gawa upang kunyari, makaabot sa langit. Di ba? Ganun lang kasimple ang sinabi rito. Di ba? Kaya nga, sabi diyan, because they sought it not by faith. Hindi nila hinanap sa pamagitan ng pananampalataya. Verse 33. So, makita natin, hindi binanggit dito, Christ is the end of the law and the prophets. Nakuha niyo po. Kaya, yung pong pag nakarinig po kayo ng mga turo, huwag niyo pong basta-basta paniwalaan. Kailangan po saliksikin ninyo. Ano ba yon? Ano bang klaseng batas yon? Kasi may batas na paghahandog. Di ba? Yung paghandog ng mga may batas yon. So, hindi mo basta-basta yan eh. Naalala ko tuloy yung isang tao na sabi niya, hinayaan, sabi dito, hinayaan sila ng Diyos sa sambay ng mga Diyos-Diyusan. Yan. Nung binasa ko yung kabuuan ng chapter, dahil sa katigasan ng ulo, hinayaan sila. Di ba? Ganon nangyari. Sabi ko, hinayaan lang yan sa matigas ang kanilang ulo. Di napahiya yung nagtuturo na. Hindi ko naman pinahiya. Pinakita ko lang sa kanya yung kabuuan. Kaya nga, pag nagtuturo, na pag nakita mong isang verse na yon, hindi mo pwedeng basta-basta paniwala na. Hanapin mo muna yung kabuuan. Sa chapter na yon, makikita, mayroong mga ang tawag niyan, yung context na tugma doon sa pag-aaral na yon. Di ba? Kaya nga sabi ng Bible, interpret Bible. Sa Biblia rin, hindi yung sarili mong isip. Kasi parang mas marunong ka pa sa Diyos. Pandaraya yon, dinadaya mo yung kapwa mo tao. Ano sabi ng Bible? Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ngayon, ka nagtuturo ka ng mali, ay di mo mahal yung kapwa mo. Tinuturuan mo ng mali eh. Di ba? Saan ang pagmamahal doon? Ngayon, maaring hindi niya alam yung katotohanan din kasi tinuturo niya eh, pinanindigan niya. Di ba? Maaring hindi niya rin alam ang tunay na kahulugan. Pwedeng ganon. Ako po ay nag-aral ako ng Bible School ng 3 years. At 1 year din na self-study. Biyaya ng Panginoon. Hindi ko po yung pinagmamalaki. Biyaya po ng Diyos yan na makapag-aral ako dahil ito po ay makakatulong. Nais ko pong makatulong sa bawat isa na aking nalalaman ay may bahagi ko sa iba. Para sila ay tumibay din unti-unti katulad ko po. Hanggang ngayon po ay I'm 72 years old pero nagsasaliksik pa rin po ng Biblia. Kasi po hanggang sa tayo ay mamatay, tumanda tayo ng halimbawa umabot ng 100, hindi pa rin po natin maubos pag-aralan ang buong banal na kasulatan. Yun po yung katotohanan yan. So, nakuha nyo na po. Hindi ito batas, di ba? Hindi ito batas ng law in the prophets, kundi batas ng katwiran. Sabi dyan, no? Law for righteousness. Batas ng katwiran. So, ang sabi, di ba kanina, hindi natin ito matanggap sa pamagitan ng sariling pagsikap. Ang sabi doon sa binasa ko kanina, ulitin natin. Ang sabi dito, yung mga hintil, ang mga hintil po, mga kapatid, mga minamahal, yung mga tao na hindi taga-Israel. Yun po ang tawag ng Bible sa mga bansa na hindi Israelite, hindi taga-Israel.
Hintil po ang tawag. Yung mga taga-Israel naman, taga-Israel ay Hudyo. Di ba? Israelites. Sila ang bayan ng Diyos. Yung bayan po ng Diyos ay kahit na hindi nila tinanggap si Jesus Christ, hanggang ngayon, pinagpapala pa rin ng Diyos yun dahil doon sa ninuno nilang mananampalataya tulad ni Abraham, Isaac, Jacob. Doon yon, pinangako yon na hindi sila pabayaan. Kaya nga tingnan mo Israel, ilang bansa magtulong-tulong dyan, hindi basta-basta natatalo. Sapagkat bayan ng Diyos yan Lalo na siguro kung lahat ng Israelite ay makilala si Jesus Christ. Lahat ng kalaban nila ay pupulbusin. Di ba? Nakuha niyo po. So, makita natin na sabi rito, si Jesus Christ, di ba? Ang magiging katapusan ng kautusan ng righteousness, ng katwiran, doon sa mga sumampalataya sa Kanya. So, ngayon, titingnan natin dito sa Romans. Sa Romans chapter 3. Yan, Romans chapter 3. Mayroon binanggit po rito, 21. Sa 21, sabi ng 21 hanggang 20, siguro 27 natin hanggang 27. Datapat ngayon bukod sa kautusan ay pinahayag ang isang katwiran ng Diyos. So, binanggit yung katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propita. Ang sabi nito, sinaksihan, naging witness yung mga, sabi nito, yung kautusan at ng mga propita. Binanggit na ha. Sabi, sa makatwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Yan. Sa lahat ng mga nagsampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Wala na raw pagkakaiba. Hudyo at Hintil. Basta sumampalataya sa Panginoon. Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang lahat, sabi, dito sa verse 20, nagkasala nga at hindi nag-aabot sa katwiran ng Diyos, kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasay, verse 24, palibhasay, inaaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo. So, inaaring ganap, ibig sabihin ni aring ganap ay ginawa tayong matuwid ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 25. Na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran. Binanggit na naman katwiran. Katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na gawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. So makita natin na tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yung katwiran ng Diyos nakatutok talaga sa Panginoong Hesukristo. Yan. Sapagkat sa pagkakilala aking sinasabi na kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya ay maging ganap na taga-aring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. O, di ba? Sabi diyan, para daw sa kasalukuyan, siya ay maging ganap na taga-aring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. Kaya nga, saan man naroon ang pagmamapuri, ito'y inhiwalay na sa pamagitan ng anumang kautusan ng mga gawa, hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. So, makita natin na malaki talaga yung pagkakaiba doon na sinasabi ng marami. Kasi narinig ko kasi ito na hindi na daw tayo dapat sumunod sa kautusan ng Diyos. Sapagkat tinapos na, si Kristo daw ang katapusan ng kautusan. Ay bakit sinabi ng Panginoong Hesukristo
Di ba? Ano sabi ng Panginoon Kristo sa John chapter 14 verse 15? Kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Ay di, sala na naman yon, magiging contradiction. So, makita natin yung pag-aral ng salita ng Diyos ay hindi basta. Yan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ay huwag tayong basta-basta maniniwala sa nagtuturo. Kailangan po natin saliksikin o kaya maghanap tayo ng taong pwedeng makatulong sa inyo. Huwag basta-basta na tanggapin natin. Kasi pag tanggap tayo ng tanggap, baka basura yun eh. Di ba? So, maliligaw tayo ng landas. Kaya nga, pinagsikapang pag-aralan na ngayon, hinanap ko talaga na nung marinig ko yung turo na yon, ay parang matagal ko na narinig yun. Kaya lang, hindi ko ganong pinapasin. Pero pinag-pray ko sa Panginoon na maano ko yun. Hanggang sa matuklasan ko rin sa Romans chapter 10. So, ngayon, talagang ilang araw na rin ang pinag-aralan ko. Hinanap ko yung kabuuan doon sa chapter na yon, yung word na righteousness, yung mga law. So, nakita ko na hindi tugma doon sa law and the prophets. So, mga kapatid, mga minamahal, sana hindi tayo basta-basta tayo ay tao ng Diyos. Yan. Kailangan natin salain. Hindi tanggap ng tanggap, kundi salain natin ang ating tinatanggap. Yun. Hindi basta-basta, pwede nating yan, pero wag muna nating doon ang ating sarili. Maghanap tayo ng mga bagay o kaya kakilala na mas matured sa inyo para maturuan kayo ng tama. Kasi delikado eh. Lalong-lalo na sa salvation. Pag mali yung uri ng salvation, delikado. Akala mo, pag namatay ka, doon ka pupunta sa langit, yung pala, impyerno. Kaya kailangan yung kasiguruhan natin. Kung nais po ninyo na makapanood ng mga videos, kasiguruhan ng kaligtasan, about kaligtasan, mayroon po ako niyan. I-follow nyo po ang ko sa YouTube. Diba? Ricardo Iglesia Labiano. Nandun po yon. I think 16 yata yung aking videos. Ito, pag natapos po ito ay maaaring i-upload ko na rin. So, makita natin dito, ang law dito, hindi yung law in the prophets, kundi law of righteousness. Pointed out for the Lord Jesus Christ. Because the Lord Jesus Christ is God righteousness. Yan. God's righteousness is Jesus Christ. Diba? Kaya napaka ng Bible eh. Diba? Kung wala si Jesus Christ, walang creation. Diba? Kung wala si Jesus Christ, walang redemption. Kung wala si Jesus Christ, walang adoption. Diba? Kung wala si Jesus Christ, walang katwiran ng Diyos. Kung wala si Jesus Christ, walang reconciliation. Ano pa? Kung wala si Jesus Christ, wala tayong buhay na walang hanggan. Diba? Kung wala si Jesus Christ, diba? Walang daan patungo ng langit. Kung wala si Jesus Christ, wala tayong buhay na walang hanggan. Diba? So makikita natin kailangan, sabi ng Bible, diba? Grow in grace in the knowledge of our Lord Jesus Christ. The knowledge of our Lord Jesus Christ. Paano natin ma-achieve yan? Sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia at manalangin na bigyan tayo ng karunungan, kaisipan ng Diyos
Di ba? Sa pamagitan ng kanyang espiritu. Kasi ang kanyang banal na espiritu, yan ang divine teacher. John chapter 14 verse 26 na binasa ko kanina. So yun lang mga kapatid. Kaya sana ay maging maingat po tayo. Maingat po tayo sa pagtanggap ng mga bagay na baka akala natin ay maganda pero basura pala. Basura pala 'yon. So, mga kapatid, mga minamahal, salamat sa oras na ito at pinupuri ko po ang Panginoon, pinasalamatan dahil ito po ay ginawa ko nung nakarang araw pero nagloko po yung yung cellphone kaya hindi natuloy. Hindi natuloy at dinelete ko. Ngayon, natuloy po. Kaya biyaya ng Diyos. So, tandaan natin mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon, sa pananampalataya. Huwag tayong basta-basta maniwala kaagad sa mga turo. Kasi di ba, dalawang uri lang naman yan, turo, yung tamang turo o maling turo. Ay rami po ng mga maling turo na ililigaw kahit na yung mga pinili, sabi ng Bible. Yun. So, muli po ay kung nais po ng mga biblical doctrine, i-follow nyo po ang Ricardo Iglesia Labiano sa YouTube. Nandun po yon. Ito siguro pan 16 na po ito o 17 na videos. Patuloy po yon. Sana po ay ipag-pray nyo rin po ako na makagawa pa ng marami. Hanggang po sa ako'y may buhay ay nais ko pong gawin ito. Yun. So, muli, maraming salamat sa Panginoon. Sige, tayo'y manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal, salamat po Panginoon sa oras na ito. Salamat po sa patuloy mong pag-ingat sa amin, sa iyong mga anak, sa iba't banda ko ng daigdig nito. Salamat po dahil sa kabila ng mga kaguluhan sa mundong ito, ay binibigyan niyo po kami ng kapayapaan sa aming puso at pagtitiwala. Nang lahat ng ito ay binanggit niyo sa Matthew 24 na magkakaroon ng mga gira, ng mga kalamidad. Subalit, nais naming makapanatili sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Sa aming sarili, wala kaming magagawa. Ang pagtitiwala namin sa iyo, Panginoon, na sinabi mo na hindi mo kami iiwan ni pabayaan man. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Pagpalain niyo po ang makapanood ng mga videos na patungkol sa inyo. Muli, sa hapon na ito, binabalik po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagluwalhati. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, muli magandang hapon sa inyong lahat.